Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. May ipepresent ako sa inyo. Ito yung pangmalakasang video natin para sa 2026 all new Mitsubishi Destinator. Uumpisahan natin sa GLX. Tapos susundan natin ang GLS variant at ang top of the line ng Destinator GT variant. Ipapakita ko sa inyo yung comparison video ng mga variants ng ating Destinator, pati yung pricing niya, at saka yung advantage na wala sa other 7-seater natin na Mitsubishi unit. Pero bago natin simulan to, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated ka sa other Mitsubishi videos and other Mitsubishi promos na ipapakita ko. Mga kapalaboy, umpisahan natin sa exterior feature ng ating mga Destinator. Malalaman nyo kung ano yung pinagkaiba ng bawat variant. Umpisahan natin dito sa base model. Base model natin, Destinator GLX na CVT transmission. Mapapansin mo or makikita mo na GLX variant yung unit na yan kapag kulay black yung kanyang 18-inch alloy rims. And then sa harapan, meron siyang LED daytime running light at LED headlamps. Pero, mga kapalaboy, wala siyang fog lamps. At yung kanyang bumper garnish sa baba, kulay black naman. Sa radiator grill niya, glass bezel design pa rin yung radiator grill niya with Mitsubishi logo sa harapan. At ang isusunod natin, yung GLS. GLS variant natin, parehas siya ng GT variant. Dahil nakatuton na 18-inch alloy rims, meron siyang LED DRL at LED headlamps, at equip siya ng LED fog lamps. Yung kanyang bumper garnish naman, colored key or naka-body color siya. Equipped na rin siya ng 360 camera sa harapan. Meron siyang front sensor. Same sa ating GT. Papakita ko sa GT. GT natin, may front sensor siya sa harapan. Meron siyang front camera sa harapan din. Kaya nga harapan, front. And then, meron siyang LED fog lamps, LED headlamps, pero yung kanyang bumper garnish kulay gray. So madidistinguish mo na GT variant, GLS variant o GLX variant yung Destinator na makikita mo sa kalsada. At ngayon, isusunod naman nating ipapakita yung kanyang mga susi. Kapalaboy, ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon ay yung mga susi ng bawat variant natin ng Destinator. Ito yung para sa GLX, GLS variant, at ito yung GT. Pinagkaiba ng tatlo. Sa dalawa, wala namang pinagkaiba sa GLS at GLX. Pero sa GT, meron siyang button para sa tailgate niya. Pwede mong pindutin dito para mag-open yung tailgate niya. Pero sa dalawang variant natin, sa base model variants, wala po siya nun. And then guys, all variants natin ng Destinator, keyless operating system. Hindi mo na kailangan isusian or manually buksan yung mga pintuan niya. Pero sa GLX kasi natin, wala siyang pindutan ng button sa kanyang mga pintuan. Pipindutin mo dito gamit yung remote key para mag-lock and unlock yung mga pintuan natin. Ngayon, i-demo ko sa inyo para sa GLX. Ilalak natin. Ayan. Guys, pag GLX, hindi siya naka-automatic na retractable side mirror kapag ilalak or unlock mo. Ayan, nilak natin, hindi siya nag-retract or nag-fold. Yan, in-unlock ko po siya. Ayan po. And then, isusunod ko naman yung sa ating GLS. GLS variant natin, kapag in-unlock mo, ayan, mag-aano siya, magre-retract yung mga side mirror. Kapag nilak mo naman, magpo-fold siya. Sa GT, kapag nilak ko po yung unit, magpo-fold po yung mga side mirrors. At kapag in-unlock natin, magre-retract po siya. Yan. Yan yung mga pinagkaiba ng mga Destinator natin pagdating sa remote function po niya.
Mga kapalaboy, silipin naman natin yung loob ng Destinator. Umpisahan natin dito sa GLX variant. GLX variant natin, ito, papakita ko lang yung kanyang interior. Interior niya, ano ho yung sidings niya, naka synthetic leather and then plastic po yung kanyang sidings dito. Control, yung mga side mirror control niya nandito po, wala siyang function for folding. And then guys, function naman ng windows natin, isa lang yung naka automatic na sagad baba at automatic sagad taas. And then may central door lock din yung ating Destinator GLX variant. At ngayon dito sa loob, naka push button engine start siya. Papakita ko lang muna. Naka push button engine start. And then yung kanyang parking brake po. Meron siyang electronic parking brake with brake auto hold function. Sa kanyang multi-information display naman, naka high contrast po siya na multi-information display. Ayan. May animation po dyan na Destinator. Sa kanyang steering wheel naman po, equip ito ng audio steering remote, saka may multi-information button na function dito. Ayan guys. Sa kabilang side naman, equip ito ng hands-free button with voice command function po. Guys, Destinator GLX variant natin, wala siyang cruise control. Ito po yung ating head unit para sa Destinator na GLX variant. Kung mapapansin nyo, ito po yung head unit natin. Meron tayong dito, function na AM, FM, or pwede natin i-connect via Bluetooth yung ating mga mobile devices, o di kaya i-connect via USB data cable para magamit natin yung SmartLink display audio nya. Ayan po siya. Unit natin ng Destinator, ayan po siya. Meron pa rin siyang WebLink function. Yung WebLink function na yan, magagamit niyo yan kung meron kayong WebLink app at saka i-connect nyo via data cable yung inyong mga mobile devices para magamit nyo yung WebLink nya. Kasi sa WebLink na yan, pwede mo magamit yung mga YouTube videos, Netflix, and other video app or streaming app sa ating head unit. Aircon control, naka-single zone siya na auto climate control. Ayan, napakaganda. Napakalakas ng aircon natin dito. And then, meron siyang max cool function. Ito yung aircon control para sa GLX variant natin. So, yung safety features ng ating Destinator GLX variant, meron siyang airbag sa front passenger side and front driver side po. At meron siyang side airbag. Yung side airbag niya nakalagay dito sa upuan natin sa harapan. By the way, yung mga safety features ng ating Destinator na GLX CVT, equip ito ng active yaw control, siyang active stability and traction control, hill start assist, ISOFIX and tether anchor. Meron din siyang naka ABS din yan with EBD. Silipin naman natin yung second row ng GLX CVT. Dito naman sa second row niya, napakaluwag at meron din ditong control para sa rear aircon natin. Yan. All variants ng Destinator equipped ng seat tray na nakalocate dito sa second row sa likod ng first row seat natin. Ayan, ito siya. Ngayon, silipin natin yung third row o yung likuran niya. Ito yung itsura ng likod ng Destinator na GLX variant. Yung Destinator na emblem, ito po siya. Kulay black yung kanyang bumper sa likod. Equipped naman siya ng shark fin antenna at ng integrated spoiler. Yan. Mga palaboy, isunod naman natin yung GLS. Ipapakita ko sa inyo yung mga features niya. Guys, isusunod naman natin itong GLS variant ng Destinator. Pero bago natin pasukin to, ipapakita lang ako sa inyo.
Sa side mirror po niya, meron siya diyang camera. Si GLX variant, wala po niyan. Dahil yung camera lang ni GLX variant ay nasa likod. Kaya kapag nagre-reverse tayo, reverse camera lang yung meron to. Pero si GLS variant and GT variant, equipped siya ng 360 camera. Sa GLS natin, ito, keyless operating system siya. Kailangan pindutin mo yung button dito para mag-lock and unlock siya. Unlike kay base model, kay GLX, wala siyang button dito. Gagamitan mo siya ng susi nung remote key mo para ma-lock and unlock mo siya. Ayan. Ngayon, nandito na tayo sa loob. Sa loob, ito. Kung napansin nyo kanina sa GLX natin, wala siyang button dito para mag-fold yung side mirror niya. Ito si GLS and GT, equipped siya nun. Sa sidings, naka-leather po yung sidings ng GLS variant. Ayan. Naka-leather. Equip yung ating 3-spoke steering wheel ng ano ho dito, audio steering remote, multi-information display button, and toggle switch para sa multi-information display ano niya, sa multi-information display. And then, si GLS variant, equip siya ng standard na cruise control. Hindi siya adaptive cruise control, standard po yung kanyang cruise control. Saka meron siya ditong button para sa camera view niya. Si GLX kasi wala po siyang cruise control function dito at wala siyang camera button dito. Yan. Multi-information display natin, ipapakita ko lang. Multi-information display natin, guys. Ito, naka-LCD multi-information display. Si GLS variant, pati na rin si GT. Pero, mamaya, ipapakita ko yung pinagkaiba ng dalawang unit na to. Ito muna, si GLS muna. Si GLS, ayan. Ang ganda. Ayan yung itsura ng multi-information display niya. Pwede natin i-browse yung mga function ng mga function ng ano natin, anong destinator. Ayan. Meron siya dyan direction para dito sa maps natin. Napakagandang unit. Ayan. So, ayan guys. Ipapakita ko muna sa inyo yung ceiling. Ayan. May napansin ba kayo sa ceiling ng ating destinator? Wala siyang sunroof. So guys, ito kung napapansin niyo yung panel natin, nandito yung panel natin para sa seatbelt reminder, kung sino yung hindi naka-seatbelt sa second row and third row. Tapos LED, same lahat ng variant natin ng destinator, naka-LED yung kanyang mga dome lights and map light niya. Yan, napakaliwanag dito. Kaya ito, tingnan nyo. Hindi na ako gumamit ng flash or ng fill light dahil yung ilaw ng ating destinator naka-LED. Mas maliwanag yan kaysa sa mga peanut bulb na halogen bulb ng mga dome light na nakakabit sa ano natin, Montero expander. Yan. Ayan. Ngayon, dito tayo sa aircon control niya. Papakita ko lang. Aircon control ng ating destinator GLS. Meron siyang dry function, max cool function, memory. Yung memory, kung ano yung sinet mong function sa aircon, pwede mong pindutin yan para yun yung gagamitin nating setting sa aircon. And then, dual zone auto climate control yung aircon function ng ating destinator GLS. Naka push button engine start siya. May drive mode function na wala kay GLX. Meron din siyang electronic parking brake with brake auto hold function. At meron siya ditong drive sport mode na magagamit natin kapag palusong, paahon, or kailangan natin ng additional na hatak. Yan yung pipindutin mo. Yung drive sport function na yan. Yan. Drive mode. Papakita ko lang yung drive mode natin. Sa drive mode natin, meron tayo ditong 5 drive mode po. Meron tayong normal, wet, gravel, tarmac, at saka mud. Yung mga function na yan guys, makaka-affect yan sa performance ng ating sasakyan. Kasi
Sa head unit natin, napakalaki ng head unit natin compare kay GLX. Saka kung napapansin nyo, para siyang buo. Ayan, napakalinis din tignan ng dashboard natin. Dahil sa head unit natin na napakalaki na yan. Pero guys, malaki head unit natin pero hindi kayo madi-distract dito habang nagda-drive kayo. Kasi ito point of view ko. Ayan. Hindi ko rin naman masyadong tinitignan yung head unit kapag nagda-drive ako. So, ayan. Napakaganda. So, ngayon, silipin natin yung ano na ito, yung center console. Sa center console niya, may makikita kayo dito sa loob. Ayan, meron siya ditong cooler po. Kung maglalagay kayo dyan ng mga bottle drinks or ay mga canned drinks po, para hindi uminit or hindi mawala yung lamig, dito yung ilalagay sa loob niyan. Napakaganda. And then guys, yung ating Destinator, meron siyang ano dito, meron siyang fan. Ay sorry, air vent pala. May air vent na nakalocate dito para at least hindi mainitan yung hita nyo habang nagda-drive kayo. Para komportable pa rin. Ngayon, punta natin yung second row niya. Yeah. Black mags ng GLX variant. Two-tone naman kay GLS. Ayan. Guys, dito sa second row seat, meron tayong rear aircon control sa center console niya. And yung ano natin, air vents, ayan, nasa side. 7-seater po lahat ng Destinator variants natin. Ngayon, silipin natin yung likuran ng ating Destinator. GLS variant natin and GT variant. Papakita ko lang yung side. Pag naka ano sa likod, ayan. GLS colored key yung kanyang bumper garnish. Kulay gray naman yung bumper garnish ni GT. All variants equipped ng LED na tail lamps. Naka shark's fin antenna na rin siya. At yung Destinator na emblem niya, ito. Meron siyang 4 na sensor sa likod. 1, 2, 3, 4. Camera na dito. Bubuksan natin yung likod. Yan. Mano-mano po yung pag-open ng tailgate ng GLS variant. Sa GT kasi, ipapakita ko sa inyo mamaya. Sa GT kung ano ba yung tailgate niya. Ayan. Pero dahil nasa likod na tayo ng GT naman ang yung isusunod natin. By the way, kung gusto nyo mag-set ng appointment for test drive, meron tayong test drive unit dito ng Destinator GT variant, X-Force, the GT variant, at meron din tayong Expander Cross na variant dito. For test drive po siya. And ngayon, sisilipin natin yung Destinator. Destinator natin, yan. GT variant po siya. Automatic, nag-aangat yung kanyang tailgate. At kung gusto mo naman ibaba, pindutin mo lang yan. Bababa na siya. Stig. So, ayan guys, Destinator natin. Destinator natin na GT variant, kapag kulay white yung ina-avail nyo, two-tone po siya. Kaya two-tone kasi naka-black yung bubong at black din yung kanyang side mirror cover. Ayan.
Pero bago natin pasukin yung GT variant ng Expander, GT variant ng Destinator, papakita ko lang muna sa inyo yung harapan niya. Ang pinagkaiba ng harap ni GT kay GLS, bumper garnish, kulay gray. GLS, bumper garnish niya, colored key. Yan lang naman yung pinagkaiba ng dalawa. Tapos ito pa, mapapansin mo sa harapan, si Destinator GT, meron siyang light sensor at meron din siyang rain sensor po. At saka guys, ito yung bubong, kulay black. Kapag GT variant, meron siyang sunroof po. Yan. Ngayon, pasukin natin yung unit na to. Sa GT variant natin, naka-leather po yung kanyang mga upuan. Si GLS kasi naka fabric seat lang po yan. Sa sidings naman, leather din, iba yung kulay. Saka guys, ito meron siyang illuminating light dito. Mamaya papailawin natin yan. Upuan naman ng GT variant natin, naka 8-way adjustable electronic seat siya. Ito tayo ngayon sa loob ng ating GT variant. Ipapakita ko lang sa inyo yung kanyang yung function ng kanyang multi-information display. Ito siya, almost the same siya ng ating GLS variant. Pero pinagkaiba kasi niya, may blind spot warning itong si GT variant, saka meron siyang adaptive cruise control. Si GLS kasi wala ho nun. Okay. Mga kapalaboy, yung GLS natin at GT variant, equip siya ng blind spot warning. And then, meron din siyang rear cross traffic alert. Saka equip na rin yung GLS variant natin, pati GT variant ng forward collision. At guys, yung yung Destinator natin na GT, equip siya ng forward collision mitigation system. Saka ito pa kinaganda kapag GT variant nung inavail mo. Meron siyang leading car departure notification po. Saka meron din siyang automatic high beam, saka adaptive cruise control. Pero yung doon sa leading car departure notification, kapag nakayuko ka or inaantok, hindi naman sa ine-encourage ko kayo na mag-drive ng inaantok. Pero guys, ito yung Destinator natin na GT variant. Kapag umabante na yung sasakyan sa harapan natin, mag-a-alarm po yung unit natin or magno-notify na yung nasa harapan natin umabante na. Kaya ma-alert tayo na kailangan na rin natin na umabante para para ma-encourage din tayo na hindi maging cause ng traffic sa mga stoplight o di kaya sa mga busy highways po. Yan. Guys, adaptive cruise control, papakita ko lang. Pipindutin mo lang yung button na to para mag-on yung adaptive cruise control natin. Tapos, ayan, papakita ko lang. Kung napapansin nyo yung may parang guhit dyan. Ayan. Yung pinipindot ko. Yung 1, 2, 3 na linya na yan, para po yan sa distance ng pag-set nyo ng adaptive cruise control. Meron tayong near, mid, or far na distance dyan. And then, kapag GT variant yung inavail nyo, ito yung binibili nyo sa GT variant. Yung kanyang sunroof, pati na rin yung kanyang SOS notification button dito. Saka, sobrang dami ng safety features ng GT variant na wala sa GLS at saka sa GLX variant natin ng Destinator. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung ibang features niya. Pero dito, ayan, may SOS notification tayo dito. In case of emergency, kailangan nyo ng tulong, pipindutin nyo lang button na to para tumawag po sa emergency hotline ng Mitsubishi.
para matulungan tayo. And then guys, sunroof natin, pwede natin isara yung ano yan, yung parang kisame. Yan. So yan, napakaganda ng GT variant natin. Saka guys, ito, pag GT variant yung inavail mo, yung rear mirror niya, ito po siya. Papakita ko lang. Yan. Ayan. Meron siya ditong monitor para yan sa camera doon sa likod. Kasi camera sa likuran nito, dalawa. Yung isang camera para sa reverse camera or camera 360 view. At itong camera na to para naman sa rear view niya. Hindi siya dashcam. Ano yan? Camera po yan sa likod. Napakalinaw niyan. Saka magagamit niyan kapag madilim or sa gabi po. Saka ito guys, pwede nyo itaas baba yung function niyan. Papakita ko lang. Pwede natin ibaba yan. Ayan. Pwede mo rin itaas yung setting niyan. Pero kung gusto mo patayin yung yung camera, ito lang, tilt mo lang siya. Bago off na siya automatically. So yan, napakaganda. Napakadaming features ng Destinator GT variant natin. Alam mo ba yung Destinator GT variant natin, pwede mo siya iset remotely or gamit yung mobile app mo para mahanap mo yung sasakyan, ma-monitor mo kung saan ginagamit yung unit, kung nasa ang location. Pwede mo rin i-remote start, palamigin yung aircon. Ayan, yan yung mga features na wala sa ibang variant natin ng Destinator. So ngayon, isusunod ko naman sa inyo yung airbags niya. Airbags na itong Destinator na top of the line natin. May dalawang airbag siya sa harapan. Curtain airbag, side airbag, equipped na rin itong Destinator. And then sa sound system ng ating Destinator GT, equipped siya ng Yamaha speakers. Meron siyang dalawang tweeter sa harap. Meron siyang speaker sa baba. At meron siyang coaxial speaker sa second row. Yung coaxial speaker niya, equipped siya ng speaker at saka integrated na tweeter. Kaya kapag makinig tayo ng music dito during traffic, hindi tayo ma-involve sa road rage kasi napakaganda ng aking sound system at napaka-relaxing pa ng tunog nito. Kaya sa'yo na nanonood ng video ko, sana Destinator GT na yung kunin mo. Hindi dahil sa sobrang mahal nito, dahil sa sobrang ganda ng features na meron ito. And then guys, ngayon second row seat. Pero bago natin po tayo yung second row, silipin lang natin to. Pailawin ko lang. Ayan. GT variant natin, equipped din siya ng air cooler dito sa kanyang center console. Kaya napakaganda ng GT variant natin. And then guys, off ko lang yung unit, off ko na rin yung ilaw. Ilaw natin, all variants ng Destinator, inuulit ko, LED yung kanyang mga dome lights, map lights, naka-LED. Kaya napakaliwanag. Hindi mo na kailangan gumamit ng fill light dito or ng spotlight pag kumuha ng video. Off ko lang muna yung engine. Ay, wait lang. Guys, Destinator GT. Drive mode pala niya. Ayan. Meron tayong normal, wet, gravel, tarmac, and mud na drive mode function. Napakadaming function nito. And ngayon, papailawin pala natin yung kanyang yung kanyang illuminating light. Papakita ko lang sa inyo. Punta lang tayo sa all menu. And then ambient lighting. Ayan. Ayan, papailawin lang natin ha. Ayan siya. Kulay green, gusto ko kulay blue. Ayan. Magiging kulay blue po yan. Gagawin natin kulay red. Ayan, red. Ayan. Kung gusto mo naman na siya, yung tawag dito, yung iba-iba yung kulay. Ito, papakita ko. Yan, mag-iiba-iba yung kulay niyan, guys.
Hmm. Ayan. Nagbabago na yung kulay niya. Ayan, naging violet na, naging red. Magiging, ano yan, yellow? Ayan. Kaya gawin natin, pwede yan gawing green. Ayan. Kaya kapag gabi guys, kung may ka-date kayo dito sa sasakyan nyo, napakaganda na itong Destinator na to para sa inyo. Kasi yung Destinator natin, alam mo ba, Destinator natin, yung mga function na yan, same siya sa function ni X-Force natin na GT. Meron siyang ganyan. So kasi X-Force GT natin, equip yan ng electronic tailgate na meron din dito sa ating Destinator GT. Yun, napakaganda. Ngayon guys, silipin natin yung second row. Tara, off ko lang yung engine. Yeah. Si Tin, yung wife ko, ayan, nagvi-video. So ngayon guys, dito naman tayo sa second row. Papakita ko lang sa inyo yung second row niya. Second row, ito may ambient lighting din sa kanyang mga pintuan. Second row natin, naka leather seat pa rin siya. Merong control para sa aircon. Meron din siyang USB charging port. Ayan, LED yung kanyang mga ilaw. Ayan, LED. Yan, napakaluwag ng ano natin, compartment sa third row. Tapos kung gusto mo din yung nuts niya, Napakaganda. Buksan natin to. Yan. Napakaganda ng Destinator natin. Napakaluwag. Pakita ko na po sa inyo yung comparison video natin para sa Destinator GT, GLX, and GLS CVT variant. Ngayon, may nakalimutan akong i-discuss sa inyo yung regarding sa engine niya. Ibibigay ko po sa inyo yung specs ng engine niya. Mga kapalaboy, nandito tayo sa engine bay ng ating Destinator. All variants ng Destinator natin, equipped po siya ng 4B40 na water intercooled na turbo engine na 1.5 liter. And then mga kapalaboy, yung kanyang maximum power nasa 63 horsepower po at 5,000 RPM. And then yung kanyang maximum torque naman nasa 250 Newton. And then yung kanyang transmission, naka CVT siya or continuous variable transmission. And then guys, braking system ng ating Destinator or variants, naka disc brake po yung kanyang harap, disc brake din yung likod, naka anti-lock braking system yung all variants natin, at meron siyang brake assist. Napakaganda ng Destinator natin guys. At eto pa guys, yung Destinator natin na GLS, eto, pati na rin yung kanyang GT variant, equipped siya ng wireless charging. Kaya hindi mo na kailangan gamitan ng data cable or USB cable yung inyong phone para mag-charge. I-tap mo na lang dyan, ilagay mo na lang sa wireless charging dock niya para mag-charge po siya. So guys, regarding pala sa pricing ng ating Destinator, ito, i-discuss ko rin muna sa inyo. Destinator GLX variant natin, ang SRP niya 1,389,000. Susunod natin yung Destinator GLS, 1,599,000 naman yung SRP. At yung top of the line natin, nabusog sa features, ang SRP niya 1,929,000. Regarding sa discount and all-in promos natin dito, tawag ka lang sa number ko, 0906-220-2434. Again, this is Joey Boy Palaboy ng Mitsubishi Peak Motors, Jose Abad Santos, Manila. Sana ikaw na nanonood sa video ko, sana ikaw naman yung maging next Mitsubishi client ko. Kita-kits dito sa Mitsubishi Abad Santos.